mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to. Pwedeng nangyari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay babae. Pwede ring lalaki. Kung introvert siya. Ngayon, yung bida natin single siya. Single siya ngayon. Pwede ring biyudo, biyuda. Or, kung di ganon, baka ex-partner to. Ex-partner ng Taurus. Six of Pentacles, Queen of Swords, Three of Cups. Ito maganda. Mukhang may blessing na paparating. Sabihin natin may ine-expect yung iba sa inyo at mukhang mangyayari. Sabihin natin unexpected money or career opportunities ay posible. Ano pa ba? Basta ang mahalaga, may marireceive na gift o good fortune ang iba sa inyo, or sabihin natin may tinotry i-manifest ang iba sa inyo at yun nga, may tendency na yung dream ay mag-materialize sa future. Okay? Future to. Mangyari sa future. So, example, promotion, new job. So, anything na wini-wish nyo ay pwede rin mangyari. Ngayon, sabihin natin may tinatrabaho na yung iba sa inyo at naghihintay na lang ng fruition. So, magpe-pay off ang hard work. Expect din natin na magiging somewhat mabait ang employer sa period na to, or generous. Kaya eto, masaya kayo dito dahil ito ay card ng celebration. So, ang base ng reading natin 3 minutes lang to. Ano kasi, career reading, mabilis pag career. Tingnan natin kung ano pang mapipick up ko ditong energy. At least yung kanina, good news. Okay? Hopefully, good news ulit, no? Kaya lang di tayo makaka-assure kung anong lalabas dito. Page of Swords, Ace of Pentacles, Three of Swords. Usually kasi yung Page of Swords, yan yung card ng bad news. Good news ang pag-uusapan. Pero tingnan natin, clarify natin. Kasi, may Ace of Pentacles tayo. Kanina, maganda yung reading natin, all about money. Diba? New opportunity, blessing. Pero clarify natin tong part na to. Ano bang klaseng opportunity
Ang meron dito sa Ace of Pentacles na mukhang bad news. Kasi katabing ang dulo kasi ay Three of Swords. So we all know na ito ay card ng pagiging broken hearted or sad or pain. Na parang bang di mangyayari tong Ace of Pentacles. Excuse me. May card tayo ng Nine of Swords. Mukhang nagbo-worry si kuya doon. Four of Pentacles. Karugtong to. Karugtong tong kwento na to. Yung una, di ba? Dito, may blessing na paparating ito. So, ang dating kasi, hindi nagtagal sa palad ang blessing or nagkamali ng desisyon sa blessing na natanggap. So, more like, nasayang yung blessing. Kasi may Ace of Pentacles tayo. Ito ay pwede rin card ng manifestation, abundance. So, same lang din dito sa Six of Pentacles. Na para bang naging blessed. Kaya lang nga, base sa mga cards na lumabas, more like, nasayang yung blessing. So, sabihin natin nagkapera nga, kaya lang nagastos din sa luho or di natabi sa alikansya kasi nga nagastos agad. Ganun. Or nagastos sa unexpected expenses. Yan dating dito. Kaya pala nag-war doon. So yun yung bad news dito. From good news nag-turn sa bad news kasi nga na wala rin agad yung blessing. Hindi na makinabangan or hindi nagtagal. Yun yung reason bakit sad dito. Sabihin natin nagkapera nga, kaya lang imbis na ibinayad sa dapat babayaran, sa iba na ibayad. Kaya yan, yung sad dito. Pero since ito ay nasa future, so nakikita na natin na pangit yung future. Di ba maganda na nagkapera or may good news na paparating, kaya lang nga kamali ng desisyon na nag-lead sa bad news. So, dahil di pa siya nangyayari, edi gumawa na ng hakbang, di ba? Para hindi na mangyari yung bad news. So, pag nagkapera, tabi agad sa alikansya or sa bangko. Or, pag nagkapera, bayaran na agad ang dapat bayaran. Ganun lang yun. Or else, ito. Three of Swords. In pain ka dito, broken hearted, sad. Yan ang kalalabasan ng future. So again, huwag nyo nang hayaang mag-lead pa sa Three of Swords. Baguhin na ang dapat baguhin. Or magkaroon ng plano para organize at alam ang dapat gawin. Career reading pa rin, no? Or pera. So, lipat na lang tayo sa susunod. Walang clue. May mga clue kasi ako, kaya lang sa love reading lang yun. Sa bagay, wala namang ibang tao dito, kundi Taurus lang. So, dito na lang tayo sa susunod.
Ano pang masasabi nito? House. At rider. Ito maganda. In a way na may good news. Or good news. Ay, nakalagay pala. Good news or unexpected situation like visitation. May bisita ang iba sa inyo. Pwede rin ganoon. Nadarating dito sa bahay. So, yun lang naman naisip ko. Bisita. Or unexpected news. Unexpected message. Or opportunity. Ay, posible rin naman. Rider. Or baka invitation to. Halimbawa, may mag-i-invite sa iba sa inyo. Pumunta sa celebration. Like wedding, birthday, binyag. O, syempre, good news yun kasi makakatipid ka. Mababawasan ng gastos sa pagkain dahil nga dun na makikikain sa celebration. Ibang case, halimbawa may in-order yung iba sa inyo online, or ewan ko kung saan in-order, eto parating na, pwede rin. Ngayon, traveling. Sasabihin natin may kapamilya kayo na bibisita sa iba sa inyo. Kapamilya na napalayo, bibisita sa bahay. So, more like anak, magulang, or relative na lang. In short, kadugo. So, bagay na nga yung visitation, no? O kayo yung bibisita, magta-travel sa kadugo nyo, kapamilya, relative. So, case-to-case basis. Ano pa ba ito? Sabihin natin walang work at nag-apply. Baka yun na yung opportunity dito. Kasi rider ay pwede rin namang opportunity. Pag move in together, possible din naman. Or pag relocate. So again, case to case basis. The coffee, no? The tower. At least nauna to. Diba? Kaya lang kasi the tower, isa rin sa meaning niya talaga sadness. Oh my God. Pero dun muna tayo sa negative bago tayo pumunta sa positive. Kasi sabihin natin unexpected change na hindi nyo gusto ay pwedeng mangyari na ikasasad nyo rito, ikalulungkod. Unexpected events na parang na-shock kayo na hindi nyo napaghandaan. Ganyan ang dating. Sabihin natin, anong example niyan? Nagkasakit. Okay? Nagkasakit yung empleyado. Nagwo-work siya sa company. Company o government. Company, government. Basta may building tulad niya, no? Building. Hospital. School.
Malaki siya. Hindi siya yung maliit. Yun yung clue. Malaki. Malaki yung lugar. Saka maraming tao. Kasi may business na 3 lang sila. Yung owner, saka yung employee, 2 employee. Ito yung marami sila sa isang lugar. More than 100. Ganun. So, yun. Ano yung unexpected na pwedeng mangyari ay pwedeng sickness, illness. So, beware. So, pag ganoon, minom na ng vitamins buong month para lang sure, 'di ba? Ano pa ba? Kasi ito case to case basis kasi itong coffin either renewal or ending. So pag ganyan, contract na yan. So hindi ko masasabi kung anong sasagot. Ending or renewal ng contract. So again, dun lang siya tatama sa maraming ang tao na company, yung workplace. Marami yan sila doon. Ibang case, sabihin natin feeling stuck yung iba sa inyo or feeling bored o sad na parang nagpo-procrastinate yung iba sa inyo na empleyado. Dun nga sa sinabi kong workplace, ganun yung energy. Pero since nandito naman siya at di naman dito, kaya hindi ganun kalala yung negativity. Ngayon sa positive, dyan napapasok yung good change. So lahat ng mga sinabi kong nega, gawin nyo lang positive. Okay, yung mga negative na sinabi ko, gagawin yung positive kung nangyayari na. Kasi doon lang naman siya negative kung di pa nangyayari. Anyways, ano pang mensahe dito? Fox. Naman the fox na to. Ay, mature woman. Well, may tao tayo. Pag ganyan mature woman, mga 40 yan. 40 pataas na babae. Kaya lang katabi niya kasi yung fox. I-clarify natin tong part na to. Kasi marami siyang meaning Ano ba yun? Di babae sa babae to. Di na to, mag-ingat. Kasi ang fox ay pwede may kinalaman sa caution. Mag-ingat. Ano ba yung nabasa ko? Kakabasa ko lang kanina. Diyos ko, nakalimutan ko na agad. Caution na naalala ko. May isa pa yun. Mag-ingat sa babaeng privileged. Sabi-sabihin mayaman siguro. Or ma-impluensya or may position. O ngayon, kung
Hindi ganun. E di mag-ingat sa self-centered, selfish, privileged. Ay no, may arrogant pa pala. Self-centered, selfish, arrogant, privileged lady. Or lady na lang. Hindi man mayaman. So, ibig sabihin, babae sa babae. Yung tatamaan ng reading na to. Taurus na babae. Mag-ingat sa babae rin. Pero ito walang edad eh. Ito may edad. So, hindi ko nga lang masabi kung sino kayo dito. Basta mayroon ditong clue na 40 pataas. Ito naman mayaman. May position. May impluensya. Famous. Or kung di man ganon, edi self-centered, selfish, arrogant lady, mag-ingat sa ganon. Klaseng babae. Passionista. So, ibig sabihin, makaka-encounter tong mature woman ng immature na babae. Lacking maturity. Ito naman, mature woman. So, again, Taurus woman. Ang tatamaan ng reading na to. Or baka kayo to. Pwede rin kasing switch eh. Kung di kayo to, di kayo to. Kung kayo to, di ang makakaaway nyo ay matandang babae. Nasa 40. Pataas. So again, di ko alam kung sino kayo sa dalawang to. Pero again, babaeng Taurus lang ang tatamaan ng reading na to at may makakaaway siya kapwa niya babae. Ngayon, hindi naman siguro literally away agad. So, pwede rin namang tuso. May pagkatuso yung fox dito eh. Tuso, deceptive, dishonest, manipulative, gaslighter. Ganun dating. O backstabber. Hindi mo kasi mapagkakatiwalaan pag fox. Kumbaga, malilin lang ka sa hitsura niya compared dun sa snake na intuitively alam mo na masama yung tao or mas masama yung dating kasi nung snake. So, in short, yung fox yung mapagpanggap na mabuting tao pero hindi pala. Yun. Fake, in short, no? Fake, false friend. Anyways, basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha lang ko ng 3. Madali lang namang intindihin to dahil basic English lang. So, sabi dito, pay attention to red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. Eto, be honest. Heart-to-heart conversations are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. At ang uli, ano to? Divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.